lalo nang malinaw na nahati na ang Iran sa loob ng bansa. Mayong Miyerkules, Abril 1, 2026, kapansin-pansin ang mabilis na pagbagsak ng kapangyarihan ni Pangulong Masoud Pezeshkian. Habang pinapalawak ng revolusyonaryong gwardiya ang kontrol sa digmaan at direksyon ng rehimen, unti-unti namang nawawala ang tunay na kapangyarihan sa kanya. Diretsahan ang nangyari. Nagpakita ng pag-atras si Pezeshkian, humingi ng paumanhin sa mga bansang tinamaan sa golpo at nangakong pipigilan ang bagong pag-atake. Agad ang naging tugon ayon sa Reuters. Nagresulta ng inis sa ilang revolusyonaryong gwardiya at elitistang klero ang pahayag, kaya napilitang bahagyang bawiin ng Pangulo ang sinabi niya. Mahalaga ito dahil ipinapakitang hindi na kayang panindigan ng pinuno ng ehekutibo ang kanyang paninindigan sa publiko. Sa isang mahalagang sandali, kapag ang isang Pangulo ay nagsalita at may ibang puwersang nagpapabawi sa kanya, seryoso ang ipinapakitang senyales sa politika. Ang puwang na ito ay sinasakop ng pinakamahigpit na estrukturang militar at ideolohikal ng rehimen. Ayon sa Reuters, matapos mamatay si Ali Khamenei at dahil sa tensyon ng digmaan, lalo pang pinalaki ng Revolutionary Guard ang papel nila sa mga desisyon ng Estado. Ang bagong sentro ng sistema. Hindi na ito nasa figura ng Pangulo, kundi nasa isang armadong grupo, klerikal at pangsiguridad na inuuna ang kaligtasan ng rehimen kaysa sa anumang moderasyon. Diyan papasok ang pagbasa ng kudeta. Hindi kailangan ng tangke sa kalsada, kundi ang aktwal na pagbawi ng kapangyarihan ng sibilyang presidente. Sa harap ng makinang militar na lalong naguutos. At bakit ito nangyayari ngayon? Dahil ang rehimen ay matinding pinipilit mula sa lahat ng panig. Ang digmaan na nagsimula noong Pebrero 28 ay nagtulak sa sistema sa kritikal na punto. Kasabay nito, ang ekonomiya ay matagal ng bagsak, ang pera ay patuloy na humihina, at ang kawalang kasiyahan ng mga tao ay sumabog na sa mga lansangan. Inilarawan ng Associated Press na daan-daang libong mga Iranian ang lumahok noong Enero sa pinakamadalaking kilos protesta laban sa teokrasya sa loob ng mga dekada. Brutal ang naging tugon, libo-libo ang napatay, 10,000 libo ang inaresto at nagpatuloy ang panunupil. Ibig sabihin, bago pa pinalala ng digmaan ng lahat, basag na ang pundasyon sa ilalim ng Pangulo. Dito mas malinaw na lumalabas ang krisis sa mismong araw-araw na buhay ng mga Iranian. Iniulat ng APE ang araw-araw na pagsabog, pagkalugi ng negosyo, pagtakas ng mga pamilya at isang walang kapantay na pagkaputol ng internet mula pa noong Enero na nakaapekto sa komunikasyon, bentahan at serbisyong medikal. Isang doktor ang nagsabi sa ahensya na pinapahirap ng pag-block ang pagtingin sa kasaysayan at pagsusuri ng tamang dosage ng mga pasyente. Kasabay nito, mas pinatindi pa ng hudikatura ng rehimen ang kanilang mga hakbang. Ayon sa Reuters, noong Marso 31, maaring mapatawan ng death penalty at kumpiskasyon ng ari-arian ang mga akusadong nakipagtulungan sa mga bansang kalaban. Maging ang pagbabahagi ng larawan o video ay maaring ituring na pakikipagtulungan sa intelihensya. Ipinapakita nito kung paano sinisikap ng rehimen na tumbasan ang kanilang kahinaang pampulitika gamit ang takot, sensura at panunupil na ramdam hindi lang sa Tehran. Ang digmaan ng Iran ay gumugulo na sa buong mundo at ito ang tumutulong magpaliwanag sa pagkadesperado ng rehimen na mapanatili ang ganap na kontrol. Iniulat ng Reuters na binaba ng mga institusyong pang-ekonomiya ng Alemanya ang projeksyon ng paglago at tinaasan ng forecast ng inflation. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at gas na dulot ng sigalot, may isa pang detalye na nagpapakita ng kahinaan ni Pezeshkian. Sapat na ang lumitaw ang sinyales na handa siyang umusad tungo sa pagtatapos ng digmaan, basta't may mga garantiya laban sa mga bagong pag-atake. Agad tumugon ang merkado, tumaas ang stock market at bumaba ang presyo ng langis. Ibig sabihin nakikita ng mundo ang Pangulo bilang posibleng daan palabas. Sa Iran, ang ganitong kilos ay nagpapalakas ng presyon mula sa mga radikal na grupo na tinitingnan ng pag-atras bilang kahinaan. Habang binabanggit ni Pezeshkian ang pagpigil, lalo namang nagkakaroon ng dahilan ang mga radikal na paksyon para ihiwalay siya. Sa huli, nasasaksihan natin ang dating hindi maisip ay unti-unti nang nagaganap. Hindi ito klasikong kudeta na inihayag sa telebisyon, kundi isang tahimik at matinding kudeta mula sa loob laban sa Pangulo ng Iran. Nananatili pa rin ang posisyon, pero ang autoridad ay unti-unting dinudurog. At bakit? Dahil ang rehimen ay pumasok na sa survival mode. Sa ganitong sistema, kapag lumala ang krisis, nagiging madaling isakripisyon na lang ang Pangulo.